Ang Department of Public Works and Highways kontento na sa naging papel ng Independent Commission for Infrastructure sa investigasyon niyan sa flood control anomalies. Itong pagsasampa naman ng kaso ay tuloy-tuloy. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotonera. Kontento ang Department of Public Works and Highways sa naging papel ng Independent Commission for Infrastructure sa investigasyon kaugnay ng mga umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, bagaman hindi pa niya personal na nakikita ang pinal na ulat ng komisyon, naniniwala siyang magiging komprehensibo ito batay sa dami ng dokumentong sinuri at mga proyektong ininspeksyon ng komisyon. Ipinaliwanag ng kalihim na malaki ang naitulong ng komisyon sa pag-consolidate ng mga dokumento at sa pagbusisi ng mga flood control projects na pinaniniwala ang may irregularidad. Anya, mahalaga ang naging papel ng Independent Commission for Infrastructure dahil hindi naman pangunahing tungkulin ng ahensya ang magsagawa ng investigasyon at magsampa ng kaso, kundi ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng mga kalsada, tulay at flood control structures. Dagdag pa ng kalihim, diretso na sa Office of the Ombudsman ang susunod na hakbang ng ahensya para sa posibleng pagsasampa pa ng mga kaso laban sa mga opisyal o kontratistang mapapatunayang sangkot sa mga questionabling proyekto. Sinabi ni Dizon na nakahanda ang Department of Public Works and Highways na makipagtulungan sa Department of Justice, Office of the Ombudsman at National Bureau of Investigation sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangan dokumento at ebidensya upang mapalakas ang mga kasong maaaring isampa kaugnay ng issue. Di ba yan ang trabaho ng DPWH? Hindi trabaho ng DPWH na mag-imbestiga at mag-file ng kaso. Hindi namin trabaho yon. So ang laking tulong talaga. Ngayon, na gago-gago na, nandyan na si Ombudsman Boying. Ang trabaho ngayon ng DPWH dito sa pananagot is tulungan ang ating mga ahensya, specifically ang Ombudsman, ang DOJ, ang NBI, para sa pag-iimbestiga at sa pagbubuo ng mga kaso. Yan ang aming role. No, yan ang aming role ngayon. No? To provide evidence, to provide documents, to provide everything that the Ombudsman, the DOJ, the NBI, the PNP needs to build up their cases para pag-file sa korte, mga magagakas na kaso yan, para siguradong makulong yung mga dapat makulong. So satisfied ka? Sec? Well, of course, no, katrabaho kasi ka, pero hindi ko pa nakikita yung report, hindi ko pa alam yun. So, tignan muna natin pagka nakakuha tayo ng kopya. Pero overall, ang laki ng naitulong ng ICI. Matatandaang inanunsyo ng Independent Commission for Infrastructure na ititigil na nito ang kanilang operasyon sa Marso 31 matapos igiit ng komisyon na naisikatuparan na nila ang kanilang mandato na siyasati ng mga alegasyon ng anomalya sa flood control projects. Samantala, tiniyak ni Dizon na nakatakda na nilang isumite ang mga umano'y anomalya na nakita nila sa Cebu flood control projects matapos ito tamaan ng malakas na bagyo bago matapos ang taon noong 2025. Anya, direkta na nila itong irerekomenda sa Ombudsman at hindi nakatuwang ang Independent Commission for Infrastructure. Isang stage na po tayo dun sa Cebu. Malapit na yon. Alam ko, konti na lang, nagagather na lang ng iba pang dokumento. Pero yon ipapasa na namin yon sa Ombudsman. I-refer namin. Kasi kung mag-ano na sila by March 30, baka kami na yon. Diretso. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotonera, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.